Magandang gabi mga kasolar. Ngayong gabi ay pupunta tayo doon sa ating project, doon sa ating ginagawang project na 3 kilowatt na solar setup. Okay, so hindi na tayo magpapatupik-tupik. Di ba ano nakaraan, nagkabit na tayo ng railings at mga PV panel. So apat yon. So ngayon, ay ikakabit na natin, set up na natin yung SCC, yan, para magamit na. Okay, sa mga susunod na araw. So tara na. So, nandito na tayo. So, nailagay na natin na itong inverter MPPT. Saka ngayon, ang inilalagay naman ay ang ATS. Switch para pag nagka-problema ay lilipat agad sa grid. So, itong setup na to ay dalawang battery ang gamit natin na 12 volts kasi 24 volts yung ating inverter. Ang gamit natin dito ay yung ating variable na charger, no? So, makikita ninyo, yan po ay nakaset po ng 14.6. So, kailangan natin kasi magparehas yung battery sa yung battery niyan sa isang battery. So ito, yan po yung ating mga breaker, ayan. Makikita nyo. Ito magandang brand ng ng breaker ginamit natin sa panel, no? So ito yung iba pa nating breaker. So binubutas natin yung pinaka-casing niya kasi diyan dadaan yung wires. So mga kasolar, itong ginagawa ko ay nagpapakita ako ng video sa abot na makakaya kung paano namin sinesetup ito. Maraming salamat sa patuloy na sumusuporta at magbibigay ng mga ideya. No? Tayo po ay, ulitin ko, disclaimer po, tayo po ay hindi po magagaling. Hindi po tayo mga professional na kagaya ng iba. No? Ito po ay nagsimula lamang sa isang hobby. Okay. So yan, ipopwesto na natin yung fuse box kasama ang mga fuse. Yun, tama, fuse din, pero breaker yan, mga breaker. So ang pagpuposisyon nito ay medyo malayo, may allowance doon sa inverter mo. Lalo na kung ang inverter mo ay merong exhaust. No, siyempre ilalay mo ng konti para yung exhaust mismo ay makapaglabas mismo ng tama na hangin. Kasi pag tinakpan mo yun. Kasi doon sa akin medyo nagka-problema ako doon. Medyo nakasigit yung ating breaker box, no, doon sa ilalim ng ating MPPT o inverter, no. Nandoon na exhaust nun. Kaya aayusin natin yun, no, sa susunod. Ayan. So, kailangan pantay. Ayan. So yan, natapos na natin. Ang susunod ay tanggalin na natin yung takip ng ating inverter and PPT. Yung sa baba. Kasi doon natin magagawa na maayos na makabit. No? Nandun kasi yung mga tornilyuhan. So magwa-wiring na tayo. Yung unang wire, sinusukat muna natin bago putulin. Yan ay mula sa battery hanggang papunta ng MPPT o inverter. So, siyempre nilalagyan natin ng terminal slots, no, para maganda ang pagkakakabit. Yan, gumagamit tayo ng pang-crimping para maganda. Kailangan matibay po ang pagkakakabit. Nga pala, parehas pula, ganyan kakapal yung gamit po natin. 6 po yan. Parehas po kasing pula. Huwag po kayong paisang tabi, no. Parehas po kasing pula ang mga ginamit po nating nagamit po nating cable. Maganda kasi black and red. Kaya lang, sa supplier ay puro red lang available. Pwede naman yun. Kaya makikita nyo parang may puti doon. Yun ay may nilagyan na lang namin ng label o palatandaan kung negative o positive. So yan, papunta yun sa baterya kung nakita nyo. Yung isang yan ay yun, bula breaker. Ito na yung magiging wire. Nilagyan natin ng tape para for safety lang. So habang kina-charge natin yung battery, at yan, dalawa na yung nailagay natin. So, ano po yan? Positive and negative na po yan. Ayan na, nailagay na po natin, Okay. So, yon, dalawang wire galing sa inverter at dalawang wire na galing naman sa breaker. Isang linya po yon. Mas maganda kung mga 10 AWG yung gagamitin yung kapal ng wire pagdating sa battery. No? So, yun nga pala, pinatay na natin yung charger, yung variable charger natin.
Kasi iaano na lang natin, ipaparallel na lang natin para kusang mag-balance. Kasi iwanan po natin kasi ito ng mamayang gabi no? So, tinatanggal natin yung tornilyo. Ang maganda sa Gentile, may pantanggal talaga ng tornilyo sila, no? Kasama na yun doon sa package. So, ito yung wire. So, syempre, pag parallel, madali lang naman gawin yan. Positive sa positive, negative sa negative. So, itong unang wires ay ikakabit natin sa positive ng isang Gentile. At itong kabilang dulo naman ay sa positive ng isang Gentile. Okay. Maigpit po yan, no? Yan. Again, ang ginagawa po natin ay pinagbabalance po natin yung dalawang battery kasi parallel po tayo eh. So dalawang 12 volts po kasi itong battery. Pag siniris po natin yan, makakabuo po tayo ng 24 volts. Yun po requirements. Basta sa akin lang po nalalaman, basta nasa 1.5 pataas na po ang ang inyong inverter. Nagsisimula na po yan sa 24 volts hanggang 48 volts. Kaya talagang medyo mahal na talaga yung setup dahil ang 12 volts pa lang po ay ang setup ng battery kung isi-setup nyo kagaya na nagastos po natin ay nasa 22,000. Ganon din pag bumili ka nitong buo kagaya nitong binili nyo na buo, binili niya na buo na Gentile. O ganon din pumatak ang presyo, no? Halos ganon din. So maganda, no? Bumili ka na lang ng ganitong buo. O, tapos lagyan mo na lang siya ng active BMS. Active balancer, sorry po. Kasi may BMS na po ito eh. Active balancer na lang po ilalagay nyo kung gusto nyo lang. No? Bubuksan nyo lang naman po yung takip ng mga baterya na yan eh. Yan naman ay casing lang kaya pwede nyo buksan at saka nyo ilagay ang active balancer. So ayan no. Inilalagay na rin po natin yung isa pang cable sa negative ng isang battery at saka negative naman ng katabi niyang battery. So, parallel po ulit, no? Ang ginagawa po talaga natin. So, parallel yan. Para kusa daw po siyang mag-balance. So, yun. Yun po yung natutunan po natin sa ating mga idol. Maraming salamat at ito na nga, ina-apply na po natin lagi pagdating sa pagbabalance ng baterya. So ayan, tapos nang nating maikabit at hahayaan na lang nating magbalanse kusa yan. No? Siguro bukas na umaga, pagbalik natin dito ay nakabalanse na yung dalawang battery niyan. So ito negative, so negative, positive sa positive. Ayan, nakita nyo naman po, parallel po yan. Kusa po yan magbabalanse. So ngayon, check po natin ngayon kung isa-isa yung battery, kung ilang volt. Ayan, nakikita naman po natin 13.49 yung isa nasa left na battery at ito namang nasa kanan ay 13.43. Ulitin natin. 13.48. So yun, nabawasan na, di ba, 49. Kumukuha na. Nagpapasahan kasi yan eh. Oh, di ba, nababawasan siya eh. Oh, 47 na. Oh. Di ba, kanina 49. Yan po. Dito naman sa kabila, oh, 42 na. Eh, nagkakaano siya eh. Kumbaga, nakikita nyong nagpapasahan na sila. So, siguro bukas, pantay na yan. Yan, 46 na ako. Oh, automatically, no? Ang galing, no? Kusa naman po. Yan, yan. Basta hindi kayo mainipin. So, ngayon, ang kakabit na po natin naman ngayon ay yung wiring. Yan pong gamit po natin dyan na AC ha. AC po yan. Yan po ay yung medyo makakapal po ang strand. So, pang-load talaga siya. Design siya ng AC na pang-load, ano? So, yan. Ipinoporma natin mabuti para maayos kasi ito po ay project, ano? Okay, yan po ang out na yan ay papunta po sa ATS, ano? Kaya po tayo gumagamit ng ATS ay siyempre para pag nagkaroon ng problema ang ating MPPT, gaano man yan kamahal, gaano man yan kagandang brand, baka magkaroon ng problema, automatically hindi mag-interrupt ang power, lilipat lang po siya sa grid. Yun po yung purpose po niyan para pag nag-malfunction. Okay? So yan, kailangan nating lagyan ng mga terminal slots para maganda po. So yon again, doon sa NFB o
breaker ng may sariling breaker dapat ang load. So, yung kinrimp natin na yan ay papunta dito sa ATS, dito sa pinaka normal power slot. So, normal power terminal, ayan ginagawa natin, kinakabit natin dyan kasi ang gusto po ng may-ari, dapat ang pinaka main niya ay ang solar, kagaya ng setup po natin. So, mula doon sa breaker, kasi naglagay nga tayo ng breaker, papasok dito, ayan, ganyan po sa ibabaw. Okay, wala naman polarity po ang ang AC. Pero syempre, naglalagay po tayo ng color coding na wire para maganda rin po. At nasusundan madaling masundan kung sakasakali. No, ayan. Kailangan maigpit. Ayan na, nailagay na natin yung ins sa ATS, sa normal power. And then, papunta dito sa breaker. Yung sinasabi ko, yung kulay black na yan, yun po yung kulay black na breaker na yon, yung kulay black yung hawakan. Yun po yung pinaka AC breaker po natin sa load. Susunod naman, ito na, naglalagay na po tayo ng wire doon sa inverter. Yung inverter po ay meron po yung AC out. Siyempre, yung AC out, doon po natin nilalagay ito. Color coding din, itong pula muna inuna natin. Papasok po yan sa out ng AC output nga ng ating inverter. May nakasulat naman po dyan. Papakita ko sa inyo mamaya. So yan na. Naisalpak na po natin. Ayan, nababasa nyo. AC out. Yan. AC out. So dyan nakalagay Yan na po yung out. Dyan na po yung load. Papunta na yan doon sa outlet. No, dyan ka na magsasaksak kapag may outlet ka. So ilunilusot ko yan doon at kinabit ko doon sa pinaka-in. Ayan. So, yung yellow muna, inikitan ko yung yellow wire. Kahit anong kulay ng wire yan kahit nga magkaparehas yan, wala pong problema, wala naman pong polarity yung ang AC. Yan yung yellow nilagay ko doon sa dulo para Sunod na ilalagay ko dyan yung pula naman, ayan, doon naman sa kabila. Okay. So, kailangan maigpit po ang paglalagay ng mga wire. Doon sa terminal kailangan maigpit para hindi naglulus, no? Yan po ang pinaglalagyan ko ay isa pong AC breaker po yan Ayan po. Kailangan may breaker din ang load. So yan, nailagay na natin. So ilalagay na natin yung takip ng ng ating fuse, breaker box. So, fuse din naman yan. Okay. Kasi yan na lang muna, yung dalawa lang naman muna kailangan natin yung input. Ang nga pala, ang ating PB may sariling breaker, no? May sariling breaker Pinakita ko sa inyo itim na malaki. Tama. So, ikakabitan natin yung takip. Sa susunod, pwede na natin takpan tong sa ating inverter. Ibabalik na natin yung takip niya. So susunod, maglalagay na tayo ng parallel wire. Sa ilalim naman po, bandang ilalim naman po ng ATS. Okay? Siyempre paglalagay ng wire, wala naman polarity yan, pero dapat parehas yan. Meron po yung makikita ng label 2 sa left at may number 2 din sa right. Nasa ilalim yon ng ATS, dapat parehas 2 sa 2 at N sa N. Ganun yun. So, kailangan mailagay natin na maigpit, Yan, ganyan po yan. Parallel po yun. Ipaparallel natin yun. Maglalagay ka doon. Ayan, nakita nyo? So, dito natin inumpisahan. Dito sa emergency power, yung galing doon sa grid. Diyan natin kasi dyan ilalagay sa ibabaw niyan, yung grid. Mula dun sa fuse nyo yun o breaker nyo ng bahay ninyo. Para mag-share siya, lilipat siya. Mag-share siya ng power in case na mag-burn out. Again, may ATS na
ang inverter na hybrid. Pero siyempre naglalagay po tayo ng sariling backup na ATS in case na bigla na lang hindi na gumana, mag-malfunction yung ATS natin. Yung ating inverter. So itong yellow wire sa N, papunta din doon sa N. Yan, okay? Ganyan po yan, no? Yan. So, yan yung sinasabi ko, 2 pala, saka N. Okay, papunta yung N sa N at 2 sa 2. Ayan, ganyan lang po kasimple. Yung N, yellow wire natin, nilagay natin sa N ng emergency power at yung 2 sa 2 ng normal power. Yan po. Ang ginagawa po natin ay parallel para magsambutan po sila ng kuryente. O, yun, N to N. 2 to 2. Yan, ganun po yun ha. So, ang susunod natin ay yung magsusukat tayo ng wire papunta naman sa breaker. Sa outlet. Ayan na yung outlet, no? So, nilagay ko yung red. Wala naman polarity dito pero siyempre naka-color coding tayo. Ibig sabihin walang negative positive sa AC. Yan, niligpitan natin mabuti. Sunod naman yung kabilang wire naman yung yellow. Ayan. Kailangan maigpit mabuti at saka na natin iporma na maayos. Okay? So, kayo na, diskarte nyo kung paano nyo pagagandahin ang linya ninyo. So, pagkatapos, ayan na nga po, itatap po natin yan dito sa, kahit saan yan kahit saan po yan, kahit saan ilalim yan. Pero siyempre, dito na natin yan itatap sa mas malapit, dito sa ilalim ng emergency power. So, itatap mo lang yan, red to red, at yellow sa yellow. Pwede yun, kahit ano. Kasi ano naman po yan. Wala naman pong polarity sa AC. Again, no? So, yung pulang wire, ayan, pinasok natin sa number 2. Sinama natin sa pula. Ayan. At yung yellow sa yellow. O sa N. Ayan. Makikita nyo naman. So, makikita nyo, ito na yung yung galing dito sa ating inverter. Yan yun, na dumaan dito. So, ito yung ating dumaan dito Yung out yan, no? Ayan, easy out. Papunta dito sa ating breaker. Papasok dito, di ba? Tapos ito yon yung switch. Yung out nito, tumakbo. Okay? Papunta dito. Kasi ang gagawin nating normal power priority ay ang ating solar. So, syempre, nagparallel tayo dito. At dito tayo kumuha ng out. Papunta naman dito sa outlet. Naintindihan nyo? So, ito, yung ating emergency power, yan yung gagawin. Dito natin ilalagay yung galing mismo sa main, sa grid. Yan na yun. Ito, lilipat lang to. Halimbawa, ito, nandito to. Diba, nakaganan yan Ibig sabihin, pag nakaganan siya, ang gumagana, yung ating solar. Pagka namatay yung solar, lilipat yan. Dito. So, automatic sasambot na Meralco. So, hindi mawawala ang kuryente natin. Pagka nag-brand out, lipat dito. Pagka may kuryente na, lilipat siya dito. Pwedeng ganun, O, pagka may, ito yung main natin. Okay? Tapos pag gusto natin palipatin dito. Ayun lang. For emergency purposes lang to Kasi may sarili ng ATS po ito. Tandaan nyo yan. Meron na po yung ATS sa loob. Ito, for emergency purposes, pag bigla po. Hindi na tayo may iwasan Kasi pwedeng magkaroon ng problema to, mag-shutdown to. Automatically, hindi mamamatay yung ating kuryente. Basta mayroong kuryente, may ilaw. May grid tayo. Okay? So, yan. Ito po yung kabuuan natin ngayon. Wow! So, ilalagay na lang po natin yan sa susunod na araw. So, yan lang po muna ang ating nagawa. So, ayan, nakauwi na tayo. Ating gabi na. At ito na. Yung susunod na episode na dito ay abangan ninyo.
At babalikan natin yung ating project na yon. Siyempre, ang una natin gagawin doon, titingnan natin kung balance na ba yung battery at pagaganahin natin yung inverter nila. At si-set up na rin natin yung panel. Yung program, ipo-program na rin natin. Iko-configure natin yung MPPT nila, no? Para makapag-harvest na rin at makapag-charge na rin ang battery nila ng tuluyan, ano? Okay? So ito ulit si Dansky. Maraming salamat po sa patuloy na sumusuporta. At sa mga nagbibigay ng mga kaalaman. Maraming salamat sa inyong lahat, no? Okay? Wow.